Ayan, purihin ng Panginoon. So, actually po, napakaganda po na itong Genesis 20. Salamat, Bishop, sa inyong napaka-comprehensibong paliwanag. But ito ay mga additional na lang po. So, kung ating mapapansin po, kasi sa dami po ng nagawang kalikuan, kumbaga self-plan, self-strategy ni Abraham sa buhay niya dito, may mga sitwasyon po na dito talaga makikita natin as a believer, like Abraham. Siya rin po ay believer talaga that time. So si Abraham po dito, pinapakita lang po dito na ang Diyos pa rin, dahil nga yung covenant po ng Panginoon kay Abraham ay talagang solido. Kumbaga, talagang nangako na kasi ang Diyos sa kanya. So, merong purpose si Lord para sa kanya. Ganon din po sa atin bilang mga mananampalataya. Ay ganon. So, nga sabi nga po, the God who preserved His promise despite a human failure. Tayo madalas po magkamali, di ba po? So nga, kung makikita po natin yung history po ni Abraham dito, doon pa lang sa Genesis 11 pa lang, ay sinabi niya na doon na si Sarah ay kapatid niya. Sa Genesis 11 pa lang. Pero dito sa Genesis 20, inulit na naman niya. So talagang ang tao, kahit mananampalataya na, still nagkakasala. Even our leaders, even sa bawat isa po sa atin, ay pwede pong magkasala na katulad po ni Abraham. So hindi po lingid po yan sa Panginoon. So yun po yung pinaka core po ng istorya po dyan. Ngayon, dito po sa journey po ni Abraham dito, kung ating makikita, si Abraham po ay naglakbay doon po sa south, sa between Kadesh and Shur, and stay in Gerar. Nag-stay po si Abraham doon sa Gerar. Sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah, she is my sister. Ngayon, ano ang tunay na sinasabi po dyan? Bakit niya sinabi yon kay Abimelech? Diba? King of Gerar kasi si Abimelech. Ngayon, meron po kasi ditong sa atin bilang mananampalataya, katulad po ni Abraham that time, siya po ay a panic believer. Sobra po siyang nagpanic. May tension na nangyari. Kaya nga ganun ang niya. Sinabi ni Abraham na nakala ni Abimelech, kaya nga yan ang nangyari doon sa sinabi ni Abimelech, nakala niya available si Sarah. So kinuha niya ngayon si Sarah. Ngayon, doon sa verse 11, sabi din niya, pinaliwanag ni Abraham ang tunay na dahilan. Surely the fear of God is not in this place, and they will kill me on account of my wife. Bakit? Kung ating titignan, yung conflict po na ito na istorya po ni Abraham, yung statement po ni Abraham, sinabi niya na ito ay nag-trigger ng mga pangyayari. Sa atin, madalas po yan. Di ba po? Bilang mananampalataya, lagi po tayong trigger na pwedeng mangyari sa buhay po natin. Hindi po tayo yan excuse, katulad po ni Sarah. Kaya nga, kung ating titignan, this is a inciting incident na narrative po ni Abraham. Kaya nga, kung yung problema po dito, hindi lamang kasinungalingan ang ginawa po ni Abraham. Kumbaga, ito ay si Abraham po kasi ay natakot na patayin siya, mawala yung kanyang buhay, mawala ng control sa sitwasyon. Sa halip, kasi nagtiwala po siya, dapat tayo bilang mananampalataya, kasi nga yung sitwasyon kasi katulad nilang mag-asawa, di ba? Sinunod niya na lang si Sarah. Sa halip na magtiwala po sila sa pangako ng Panginoon, gumawa po sila ng self-protection strategy, which is madalas po sa atin yan, sa buhay po natin. Meron tayong self-protection, pero hindi pala yan ganun. Even, sabihin natin nakakahiya, na i-expose sa ating mga kapatid, expose yung mga bagay na alam natin makakasira or makakalaglag ng ating pride. Di ba? Madalas po yan. Pero, ba't pinapakita po ng Panginoon dito sa atin? Huwag natin gawin yung sarili nating strategy.
Hindi yung makakapagbigay ng protection sa atin. Kaya nga ito ay nagpapakita po ng kahit a man of faith ay maaring bumagsak kapag pinangunahan po ng takot. Ngayon, this is a human weakness natin among covenant people. Tayo, as a covenant people. Kaya nga, ang spiritual maturity po natin dapat ay hindi po nangangulagan na wala ng temptation. Doon po tayo mag-ingat. Kahit na sabihin natin malago na ako, hindi na ako matutokso. No. Abraham nga eh. Di ba? Kausap mismo ng Diyos. Kaya nga po, kahit na sabihin natin matagal po tayo sa faith, daily dependence dapat. Kailangan pa rin natin maging daily dependence sa Diyos. Magkaroon po tayo ng patuloy na humility, constant trust sa kanyang mga pangako. But praise God. Dito sa verse 3, sinabi naman, yung protection ng Diyos. Ano yung protection na yun? So, habang nasa bahay po ni Abimelech si Sarah that time, but God came to Abimelech in a dream by night. Ngayon, sinabi ng Diyos, you are dead man because of the woman whom you have taken. Sige, diba? Ang galing ng Panginoon. There's a God intervention. Diba po? Yun yung ginawa ng Panginoon na hindi mo kayang gawin on your own. Nakatulad ng ginawa niya doon sa unang mga verse. Diba? Kaya nga, ito yung turning point po ng story dito. Kung walang intervention ng Diyos, maaring mangyari yung adultery. Diba? So, maari. At kung mangyari yon, maari magkaroon po ng doubt tungkol sa lineage. Yung lineage or linya po ng pangako ng Diyos. Ngunit malinaw ang sinabi ng Diyos, I withheld with you. Kaya nga, ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay po ng moral command sa atin. Siya rin po ay sovereignly sustaining evil. Kaya niyang gumalaw, kumilos para wasakin ang gawa ng kaaway po sa buhay natin. Di ba? Napakaganda po yun. Ang Diyos po ang pumigil kay Abimelech. Wala tayong ginawa. Si Lord John. Siya po ay nagprotekta kay Sarah. Nag-ingat sa kanyang covenant promise. Kaya nga bawat promise ng Panginoon, kung laging kaniig natin sa panalangin ng ating Panginoon, ganito ang gagawin niya po sa buhay po natin. Amen? Kaya nga, makikita dito natin yung sovereignty ng Diyos sa moral history. Dito pa lang, malalaman na natin. Kaya nga, tayo, nakakatawa po talaga itong Genesis na ating binabaybay every Thursday. So, siya po ang active. Diba? Hindi lang po observer si Lord sa buhay natin. Observer ng mga events na ng bubuhay natin. Every events, every detail ng buhay po natin, God's observed po sa buhay natin. Kaya nga, siya po ay active ruler over human action. Kaya nga madidisgrasya ka na lang. Kukunin ka pa ni Lord, ilalayo ka pa niya. Di ba? Ganon si Lord po sa buhay natin. May mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin napapansin na pinipigilan tayo ng Diyos sa kasalanan. Just like Abimelech. Hindi niya pinayagan na galawin si Sarah. So yun si Lord sa atin. Kaya nga minsan, may mga opportunity po na hindi po nangyayari. May mga sitwasyon na bigla ang nagbago. Diba? Uy, hindi ganito yung plano ko ha. Diba? Ganun po si Lord. May mga tao na nagwa-warning po sa atin, nagbibigay. Uy, huwag kang tumuloy, dito ka muna. O kaya may pumipigil sa'yo, mamaya ka na umalis. Yun pala is God's intervention po sa buhay natin. Diba po? Minsan yun po yung awa ng Diyos sa atin na pumipigil po sa bawat kasalanan natin. Napakabuti ng Panginoon. Amen po, di ba? Pangatlo, ito yung pretense of sinners. Makikita yan sa verse 7 to 13. So, yung observation po dito, sinabi po ng Diyos kay Abimelech, restore the man's wife, for he is prophet. Di ba? Yung protection, si Lord ang kumaugnay kay Abimelech, di ba? Pagkatapos kinonfront ni Abimelech si Abraham, what you have done to us? Sabi niya, sumagot si Abraham, indeed, she is truly my sister. She is daughter of my father. Totoo naman. Pero sabi nga, salit na agad umamin ng kasalanan si Abraham, ipinaliwanag ni Abraham ang kanyang ginawa. Ang kanyang explanation po, half-truth. Totoo naman na half-sister niya, di ba? So ngayon, totoo na half-sister niya sila. Pero ginamit niya ito upang linlangin ang mga tao tungkol sa kanilang marriage ni Sarah. Di ba? Ganun. Grabe, di ba? So ngayon, makikita po natin dito yung human tendency of rationalize sin. So kaya nga po, ang kasalanan po ay madalas tinatakpan ng technical truth.
logical explanation po natin. Mga sariling pag-iisip po natin. Self-justification. Gina-justify pa natin, mali na nga. Di ba po? Kaya nga, ang narrative po dito, yung ironic moment po na ito, napakaganda. Yung pagan king na nagre-rebuke sa prophet. Di ba? Yung pagan king. Di ba? Ang galing na Lord. Pagan king si Abimelech, pero nirebuke niya si Abraham. Di ba? Ganon ka buti ng Diyos sa atin. Ganon siya mag-intervene kahit even kings sa buhay natin na nakikita nating dambuhala. Di ba po? So, si Lord po, talaga, ito yung papakita ng moral weakness ng tao kahit sa covenant community natin. Ang kasalanan po kasi dito that time ay madalas nagtatago sa likod ng bawat paliwanag. Kala mo, matatago mo yung kasalanan mo? Hindi. Si Lord nakakakita. Magpaliwanag ka pa ng magpaliwanag, si Lord pa rin ang nakakakita. Di ba po? Wala pong kwenta yung paliwanag natin. Kaya nga, magsinungaling man tayo, di ba? Ganito talaga sa trabaho eh, di ba? Ganyan eh. Lahat naman ginagawa ito, di ba? Pero sabi nga, lahat ay Diyos po ang tumitikin, hindi lang sa words po natin, kundi sa intent, very intent ng ating mga puso. Di ba po? Ganun si Lord sa atin. Kung ano yung laman, yung heart, yung kaibuturan ng ating mga puso, the hearts, halap po ni Lord yun. Kaya nga, pero praise God sa mga susunod na verse, the preservation of promise. Ano yung pangako na yon? Ngayon, then Abimelech took sheep, oxen, and male and female servants and gave them to Abraham. Ibinalik si Sarah, di ba? Sinabi ni Abimelech, this vindicates you before all you are with you. So kaya nga po, sa halip na magkaroon po ng judgment laban kay Abraham, si Abimelech, ang nangyari ay restoration. Di ba? Naibalik si Sarah, naingatan ng kanyang dangal, na-preserve po ang covenant promise ni Lord. Di ba? Ang galing. So, kung makikita po natin, ito yung mahalaga na sinabi ng Diyos dito sa atin. Doon sa previous chapter. Amen po. Praise God. Yes, Bishop. Talagang agree po ako dyan, Bishop. Kaya nga sabi nga, doon sa mga previous chapter natin, sinabi ng Diyos po doon na si Sarah ang magdadala ng anak ng pangako. Di ba po? Sinabi niya na yon. Kasi si Isaac po yun. Kaya nga, kung masira ang marital status po that time ni Sarah, ay hindi po talaga magkakaroon po ng doubt doon sa paternity po ni Isaac. Kaya preserve yun talaga yung ugat na kaya inalis ni Lord, nag-intervene si Lord, masisira yung covenant line natin. Yung covenant line patungo kay Kristo. Ito po ay nagpapakita po ng covenant line na po patungo kay Kristo. Kaya nga kumikilos po si Lord. Kaya niyang protektahan anuman ang gusto niya para sa atin. Di ba po? Kaya nga, ang narrative po dito, nagpapakita po ng faithfulness ng Diyos sa kanyang covenant. Ang plano ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa perfection ng tao. Ito po ay nakasalalay po sa katapatan palagi ng Diyos po sa atin. Kaya nga, ito po ay malaking comfort po sa mga bawat mananampalataya natin. Tayo po, mananampalataya po. Bawat mananampalataya. Ang kabiguan po kasi ng lingkod ay hindi kayang sirain ng plano ng Diyos. And yan ang katotohanan. Maski lingkod tayo, kung yan na po ang plano ni Lord para sa atin, yan na yun. Wala pong iba na iba dun sa gusto ng Diyos sa atin. Kasi nga, promise to restoration, katulad po ni Abraham and Sarah. So ngayon, sa panglima po, last na po ito, kung ating makikita at mapapansin, meron po dito, the prayer of a restored servant. Ito naman ang ginawa, na magandang ginawa, na pag-respond po ni Abraham. So si Abraham prayed to God, "O God, heal Abimelech, his wife, and his female servants." So ngayon, ipinaliwanag po ng verse 18, "For the Lord had closed up all the wombs of the house of Abimelech." Naroon yung solusyon ni Lord, yung resolution niya ng story po dito na sa pamagitan po ng panalangin po ni Abraham at ang parehong taong nagkamali ang siyang ginamit ng Diyos upang magdala ng healing. Si Abraham pa rin po yun. Kasi siya yung namagitan po na mag-pray para kay Abimelech and his
household. Di ba? Napakaganda. Andun pa rin. Na-restore tuloy si Abraham ng puli. Kasi si Lord ang gumawa ng kapamaraanan po doon. Kaya nga po, ang role po ni Abraham bilang propeta ay intercessor. Ay nananatili po hanggang ngayon kahit siya ay nagkamali. Even tayo ay pwedeng gamitin. Doon sa restoration, healing ng bawat kapatid ay kaya pong pagalingin at gamitin po tayo mightily and effectively ng Panginoon po. Di ba po? Kaya nga, pinapakita po dito na maaring pong gumamit ang Diyos doon sa mga imperfect servant. Di ba po? Upang magdala ng blessing din po para sa iba. Ganon kabuti si Lord po sa atin. Imperfect tayo. Pero kaya po tayong gamitin ng Diyos. Di ba po? Kasi nga, ang kapangyarihan po kasi ng ministry ay nakasalalay po sa grasya po pa rin po ng Diyos. Doon sa habag niya, awa niya. Grabe! Napakatindi. Dito mo makikita na yung grasya ng Diyos sa atin ay hindi mo ma-imagine. Nagkamali na po ito, failure prophet, but still, gumawa si Lord ng kapamaraanan. Sa panghuli ko po, ang pinaka po na itong story nito ng Genesis 20, fear leads to human failure. Kaya po tayo kaibigan kapatid, wag po tayong mabuhay sa takot. Yan po ay tumutungo sa ating kalikuan, failure natin. God intervenes to restrain sin. Kaya niya palang gawin yun. Even na nagsinungaling na tayo, ba? Nagsinungaling si dito eh. Nagsinungaling si Abraham. 2 beses na sinabi niya pa. Di ba? Human excuse are exposed. Di ba? Makikita natin na si Abraham as a Lord, kaya niya expose yung ating mga kasalanan. Kaya nga, ang maganda lang po doon, si Lord ang nag-intervene. In-expose niya yung kasalanan ni Abraham kay Abimelech. Di ba? Kinausap niya sa daydream, di ba? So, God's preserve po lagi even sa ating mga excuses. God preserve His promise. God uses a restored servant. At ang pinakahuli po, yung kahinaan po ng tao ay hindi kayang sirain ang katapatan ng Diyos sa kanyang pangako. At ang pangakong iyon ay ganap na natupad po kay Hesus Kristo. So, kung makikita po natin yung lineage po kasi ay lineage po ng saan na yun? Mula kay Isaac, Jacob, sa Judah, David, and kay Jesus Christ. Yun po yung lineage talaga na darating po ang Messiah. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri. Wala na po ay